dahil lalatay ang RH. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapong ito ng Lunes. Ngayon po ay 23 tayo sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating pong headlines, emergency powers para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Agad daw pong pipirmahan ni Pangulong BBM ayon sa palasyo. Pangulong Marcos bumuna ng crisis committee sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Toll discount at 50% discount sa mga tren. Umarangkada na, mas mahabang pila naranasan. Dagsa ng mga pasahero sa Holy Week, asahan pa rin sa kabila ng mga mega oil price hikes. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Meron daw pag-asa na maitawid sa Senado. LCRPO nakalerto na para sa Holy Week. Mahigit sa 12,000 pulis ipakakalat sa Metro Manila. Simpleng graduation rights sa gitna ng oil crisis. Ipinagutos ho ng Department of Education. Amihan season tapos na. Panahon ng Ha? tag-init nagsimula na. Ayon sa Pag-asa. Mainit na nga. Isa namang lalaki pinagbabaril patay dyan po sa may Candelaria, Quezon. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, magbibigay daw po ng toll discount ang ilang karagdagang tollway operators para po sa mga public utility vehicles o PUVs. Simula ngayon pong araw nito ng Lunes, Marso 23. Kasunod po ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot po ng krisis sa Middle East. Kabilang po sa mga expressway na magpapatupad ng diskwento ang Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex, ang R1 Expressway Extension, Muntinlupa-Cavite Expressway at maging ang Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ang mga dadaan naman sa naturang mga expressway na kwalipikado sa discount ay maaari daw makatipid ng hanggang 66 pesos para po sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2 at 197 pesos para sa Class 3 na sasakyan. Saklaw po ng diskwento ang mga traditional at modernong jeepney, mga bus at mga freight vehicles. Ipatutupad daw po ang toll discounts pamagitan ng rebate system at tatagal ito ng 2 buwan at maaari pang palawigin. Depende raw po sa magiging pagsusuri ng gobyerno. Sinalubong ng mahabang pila ang pagkarangkada ng 50% na discount sa MRT3 at LRT2 ngayong Lunes. Sa ulat ng DZRH News, pila naging blockbuster na nangyayari sa Antipolo Station at sa dulong istasyon ng LRT2. Marami rin nga pasahero ang nagulat sa laki ng itinipid ng pamasahe mula sa normal na o pangkaraniwan na 35 pesos ay naging 17 pesos na lang. Ang naturang discount ay ginawa para sa lahat ng sektor sa gitna ng krisis sa langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala naman, naasahan pa rin daw pong dagsa ng mga pasahero ngayon pong Semana Santa
Sa kabila ho ng patuloy na pagtaas, mega oil price increase. Ayon po kay Philippine Coast Guard Rear Admiral Oliver C. Tanseco, posibleng umabot daw po sa 20% ang bilang ng mga pasahero, hindi lang sa mga pantalang kundi maging sa iba pang mode of transportation sa bansa. Anya matagal nang nagplano o matagal na raw pong plano ng marami ang pagbiyahe sa Holy Week, habang iba naman ay nakabili na ho ng mga tiket bago pa magkaroon ng global oil crisis. Dinagdaman ni Tanseco na may sabat na bibiyaheng PUV sa gitna ng inaasahang exodus, bukod pa sa libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Wala pang matinding epekto ang transport holiday ng grupong Akto sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, karamihan sa mga na-monitor nila aktibidad ng Akto ay nasa Northern Mindanao at Visayas. Patuloy man ang pagganda ng otoridad sa mga kasada pa ang pigil pasada sa mga susunod na araw. Sinabi ni Asilo sa Camp Crame, wala pa silang naamoy na banta sa seguridad kahit magkakasabay ang protesta ng iba't ibang koalisyon sa March 26 hanggang 27. Dapat pa manong ipagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Crisis Committee para matugunan ng epekto sa Pilipinas ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na isinasapinal na raw po ang dokumento para dito. Tumanggi muna si Castro na magbigay ng mga detalye tungkol sa Crisis Committee at hindi rin ito binanggit kung sino-sino ang mga bumubuo sa naturang komite. Subalit ayon po sa opisyal, pangunahing tungkulin ito na tiyaking hindi maubusan ng supply ng langis at iba pa ang pangailangan ang sambayanang Pilipino. Inaasahan na makakakuha ng 1/3 votes ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa sandaling talakayan na ito sa plenaryo. Ayon kay Congressman Terry Ridon, ang miyembro ng House Justice Committee, mas makakahikayat sa iba pa na bumoto ng pabor kapag may presenta at may palabas na mga dokumento at ebidensya laban sa Vice Presidente sa gaganaping impeachment proceedings. Batay rin sa basehan din ng mambabatas, ang naging 54 votes ng komite para sa sufficiency in grounds. Palagpas na niya sa kalahati para maabot ng 1/3 votes o 106 votes para maitawid na sa Senado ang impeachment complaint. Opisyal na hong inanunsyo ng DOST Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season at ang panimula na ho ng paghanda para sa warm at dry season sa Pilipinas. Ayon po sa bulletin ng Pag-asa, asahan na raw po ang mas mainit na panahon sa mga susunod na araw dahil sa pagbabago ng direksyon ng hangin mula northeasterly patungong easterly dulot po ng nabubuong high pressure area sa northwestern Pacific. Bagaman posible pa rin makaranas ng manakanakang hanging amihan ng ilang bahagi ng Northern Luzon, magiging pangkalatang maayos at unti-unting iinit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms. Nagpaalala ho ang Weather Bureau sa publiko na mag-ingat laban sa mga heat-related illnesses. Sama na dyan partner ng heat stroke. Heat stroke. Ayan. O kaya kapag bigla ka na lang tumimbwang dyan, nahimatay ka, ha? Naku po. Yung dehydration, naku Ayan. po. Ito daw po'y maaring makuha dahil po sa tindi ng sikat ng araw. At labas tayo ng ating impilan, emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Agad pipirmahan ni Pangulong Marcos kapag natanggap na ang enrolled bill. Ayon yan sa Malacanang. RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Ronald Ray, hindi pa natatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kopya ng inaprobahang panukalang batas ng Kongreso na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa langis. Tiniyak naman ng Malacanang na agad itong pipirmahan sa sandaling makapagtangkay ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang dahilan para hindi agad pirmahan ang panukalang batas na sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Tugod ito ng palasyo sa tanong kung bakit hindi pa pirmahan at agad ipatupad ng Pangulo ang tapyas o suspension sa fuel excise tax, gayong mabilis naman itong inaksyonan ng Kongreso.
Pakinggan natin si Jose Castro. The bill has not been reached the president as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Una rito, sinabi ni Pangulong Marcos na kahit maisabatas na ang panukala, ay posibleng hindi pa agad maipatupad dahil komplikado ang kalkulasyong gagawin sa buwis. Ipinaliwanag naman ni Castro na may itinakdang pamantayan sa ilalim ng panukalang batas kung kailan gagamitin ng Pangulo ang naturang emergency powers, kung saan kailangan ay umabot o lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa loob ng isang buwan. Ito si Net Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Led. Samantala naman, deklarasyon daw po ng state of emergency. Suportado daw po ni Senador Bam Aquino. Ating lamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, mahalagang kumilos na ang pamahalaan ng pangtugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ito ang paniniwala ni Senador Bam Aquino kasunod ng suporta sa deklarasyon ng State of National Emergency. Sabi ni Aquino, makatutulong ang deklarasyon upang matugunan ng matinding pagtaas ng presyo ng langis. At ang pangamba ay susunod na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na lalong magpapabigat sa pasanin ng publiko at ganoon din ang iba't ibang mga industriya sa bansa. Kumbinsido ang senador na nasa crisis level na ang bansa, kaya suportado nito ang deklarasyon ng State of National Emergency bilang tugon sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Kapag may deklarasyon ng emergency, maaaring magtakda ng price ceiling at mamigay ng ayuda sa mga piling sektor. Narito si Senador Bam Aquino. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. At pangatlo, babantayan natin na yung mga ginawa namin sa Senado, pagtanggal ng excise tax, yung giving the President powers to suspend the excise tax, at itong ayudang ito, babantayan namin na mapunta talaga ito sa taong bayan. Si Senador Bam Aquino. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagpapalawak ng financial assistance program para sa mga nangailangan sektor, ipinanawagan sa Kamara. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romelet Way, umapela si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla sa national government na palawakin ang fuel subsidy at financial assistance program bukod sa mga driver ng public utility vehicle. Ayon kay Revilla, dapat isama na rin ang sektor ng supply chain sa bansa na sa banta ng pagsipa ng inflation at epekto sa ekonomiya. Sabi ni Revilla, dapat mapabilang sa makatatanggap ng ayuda ang mga trucker, inter-island cargo operators, delivery at logistics providers na nakaka-impluwensya sa halaga ng produkto at pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni Revilla, hindi lang PUV drivers ang umaaray sa pagtaas ng presyo ng langis at dapat din tulungan ang supply chain na nasa likod ng production, transmission hanggang sa distribution ng mga pagkain at kalakal. Dagdag pa nito na ang truckers at inter-island cargo operators ang nasisilbing pundasyon ng logistic network para matiyak ang maayos na pagdadala ng pagkain, petrolyo, gamot at mga construction materials sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Posible umano ang domino effect na magpapataas sa presyo sa mga paunahing bilihin kapag may iwan sa ayuda ang naturang sektor. Kaya naman para kay Congressman Revilla, mahalagang magpatupad na ng time-bound subsidy at mga financial assistance program para sa nabanggit na sektor. Ako si New Cariguna, nagmulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, NCRPO nakaalerto daw po para sa Holy Week. Higit 100,000 pulis. Wow! Ang dami, ano ah?
12,000 pulis. Ipakakalat daw po sa Metro Manila. Ibalita mo nga yan, RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakaalerto na yung National Capital Region Police Office sa Semana Santa at kabi-kabilang bakasyon ngayong tag-init. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mahigit 12,000 na mga kapulisan na magbabantay sa buong Kalakang Maynila o poste sila sa mga critical area kagaya ng mga simbahan, mga pangunahing lansangan, mga commercial district at transportation terminal. Inatasan ng direktor yung lahat ng unit director na dagdagan yung presensya lalo na doon sa mga strategic area. Ngayong inaasahan din yung dagsa ng mga pasahero para sa summer vacation. Layon-anya nitong maiwasan at tagad na magkaresponde yung ating mga otoridad sa anumang sitwasyon, kabilang na yung posibleng untoward incident. Idiniin ni Abirin yung kahalagahan ng kooperasyon ng ating mga kababayan para masiguro yung mapayapa at ligtas na paggunita ng Semana Santa. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simpleng graduation rites or ceremony sa gitna ng oil crisis ipinag-utos ng Department of Education. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Inatasan ng kagawaran sa edukasyon ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa na panatilihing payak ang graduation ceremonies sa Marso 30 hanggang Marso 31. Kakasad sa Memorandum number 15, Year 2026, ang pag-iit na bawal ang kahit anong koleksyon sa mga mag-aaral, lalo ngayon nagtitipid ng bansa dahil sa pagsirit sa presyo ng langis. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, dapat panatilihin ng mga eskwelahan sa simpleng venue ang kanilang graduation rights tulad na lamang ng school grounds at mga sariling gymnasium. Dahil din bawal ang kahit anong non-academic requirement tulad na lamang ng field trip at prom night bago makapagtapos ang isang estudyante. Ipinaalala ni Secretary Angara na selebrasyon ito ng achievement o karangalan at hindi dapat manihaman sa magulang ang magiging gastusin. Lahat kasi ng ilalabas na pera para sa seremonya ay sagot na ng Maintenance and Other Operating Expenses Fund o MOOE ng bawat public school ng DepEd. Kapatid, 1.7 milyong learners ang inaasahang magtatapos sa grade 6 habang 1.8 milyon na estudyante ang graduate sa grade 12 sa kasalukuyang school year. Ako si Niel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Niel. Samantala, grassroots human security projects ng Japan na-turn over daw po ang classrooms para sa pampublikong paaralan sa Bohol na nagkakalaga ng 5 milyong piso. Ibalito mo nga yan, Miss Carnoyong, Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, formal nang itinurn over ng pamahalaan ng Japan ang mga itinayong classrooms para mapakinabangan ng mga estudyante sa Anoyan High School sa Valencia, Bohol sa ilalim ng Grassroots Human Security Project o GGP ng Japan. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, ang naturang proyekto ay naaprubahan noong 2023 sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA ng Japan, kung saan layunin nito ay matugunan ng mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante na kailangan dumayo pa sa ibang lokasyon dahil sa kakulangan ng mga pampublikong high school sa kanilang komunidad. Ang naturang proyekto ay kaakibat rin ng na-secure na budget ng LGU ng Valencia para sa pagpapagawa ng isang building na may 4 na classrooms, isang teacher's room at isang library. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Japanese Embassy Second Secretary and GGP Officer Mukaigawa Yuri, umaasa silang makapagbigay ng ligtas at maayos na espasyo para sa mga estudyante ang naturang gusali. Dagdag ni Mukaigawa, mahalaga ang mamuhunan sa edukasyon ng mga kabataan ngayon bilang puhunan para sa kanilang kinabukasan at sa mga susunod pang henerasyon. Taong 1989 nang ilunsad ng pamahalaan ng Japan ang GGP scheme sa Pilipinas na may layuning tugunan ang kahirapan at tulungan ng iba't ibang mga komunidad na makibahagi sa mga tinatawag na grassroots activities. Sa ngayon, may 569 grassroots projects ang isinasagawa sa ilalim ng GGP scheme. Patuloy rin umano ang suporta ng Japan sa bansa bilang patunay sa patuloy na pagtibay at pagsulong sa strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DPWH, pagbabala sa scammers na nagpapanggap ng mga opisyal ng ahensya. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy.
Naglabas ng babala ang Department of Public Works and Highways sa laban sa mga scammer na napapadala ng mensahe at napapanggap na opisyal ng ahensya. Sa public advisory, inikayat ng DPWH sa publiko na huwag agad maniwala sa mga mensaheng gumagamit ng pangalan ni Secretary Vince Tison o iba pang mga opisyal ng ahensya. Ayon sa DPWH, ginagamit ng mga manloloko ang pagkukunwaring sila ay mga executive ng ahensya upang makapanloko ng pera at makahingi ng sensitibong impormasyon at pabor mula sa kanilang mga target na biktima. May inikalakip ding screenshot ng mga umani scam messages na inilalabas ng advisory bilang babala sa publiko. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na i-report ang mga kainanalang mensahe o transaksyon sa kanilang email sa citizens feedback at dpwh.gov.ph o sa office mismo sa Facebook ng DPWH. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy. Samantala naman, lalaking may nakasukbit na baril sa kanyang bewang abay na aresto sa Pasay. Report mula kay RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Romel sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos sa arestuhin ng mga nagrorondang pulis sa lungsod ng Pasay. Inilala ang naarestong suspect na si alias Rolando. Tinawag sa mga pulis na mga concerned citizen ng suspect dahil sa kahinahinalang kilos sa may Newport Boulevard, kanto ng Palm Tree Drive sa Barangay 183 Villamor. Nang respondihan ng mga pulis sa patroller na mataan si alias Rolando na may hugi sa baril na nakasukbit sa baywang nito. Nang siyasatin, itinaas damit tumambad ang isang 45 caliber na baril na may kargang 7 bala. Bigo rin ng suspect na magpakita ng anumang dokumento na pag-aari ang baril. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang baril para malaman ng pulisya kung nagamit sa krimen. Sa ngayon, hinahanda na ng pulisya ang kasong isasampa laban sa armadong suspect. RH27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usad naman ng mga sasakyan na apektado dahil sa sabay-sabay na repair o pagkukumpuni ng mga tubo ng tubig sa Malabon at maging sa Caloocan. Ibalita mo yung RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama ko yung Romel at palating epekto sa tali ng trapiko aga sa pagkatay na road at blocking na gawa ngayon at abay sila at dito sa kalitan pa sa rin ng Kalabuna. Ito ay real baka ng mga motorista sa saban ng 10th Avenue, Pabini Street, sa kalitan at saban naman ng Sipor Road at ilan pa nga kalye sa Kalawag at Ursota. Dapat daw gabi ang schedule ng paggawa upang tuloy-tuloy paayos sa tali ng trapiko. Samantala, randam naman ang kabawasan sa mga napapasabay sa ilang lugar sa Kamanaba. Lalo na itong bago ng EDSA sa MCU Caloocan. Kaya pila at outdoor ang mga pasahero, lalo na kay Romel, yung biyahe ng EDSA matungo ng Minyo sa Quezon City. RH23 at yung sinagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa atin. Thank you, Edwin Duque. Rapido, 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 hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman!